Lagay mga kababayan. Sabi dito, sabi ni Attorney Claire Castro or ni Jose Claire Castro mga kababayan. Anong sabi ni Jose Claire Castro? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? It is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news fiddler. He doesn't know the timeline, he doesn't know the fact of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Sabi ni Jose Claire Castro. Pagmamarites lang kasi ang ginagawa ni Kaufman. Bakit? Ito kasi mga kababayan. Sabi kasi ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Digong, I think that the real prosecutor in this case, para makalaya si Digong, is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over her to The Hague. So ngayon mga kababayan, paano nga ba nasabi ni Jose Claire Castro na marites itong si Kaufman? Kahit ako masasabi kong marites. Bakit? Hindi po si PBBM ang nagpakulong kay Digong sa The Hague. Uulitin ko po mga kababayan, may ebidensya po kung sino ang nagpakulong. Ito po ang nagpakulong kay Digong sa The Hague. Sila po dalawa. Noong 2017, ayan post ni Senador Antonio Trillanes na panood nyo. Noong 2017, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years, sa wakas, nahuli na rin ang berdugo. Sa lahat ng kasamahan namin sa habang paglalakbay na ito para sa hustisya ng libo-libong extrajudicial killings victim, maraming salamat po. Number 42, Magdalo Party List. So, sila pong dalawa ang nag-file at nagpakulong kay Digong. Di ba? Hindi po si PBBM. Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, masyadong marites itong abogado ni Digong. Bakit? Sabi nga dito ni Attorney Claire Castro, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news fiddler. Nandun si Sarah, nandun si Amy, nandun si Harry Roque, nandun si Maharlika, andun si Digong, nandoon si... Sabihin ninyo kung saan ninyo siya dalahin. Utang ina ka. Andoon sino ba nagsabi nung? Sabihin ninyo kung saan nyo siya dalahin. Utang ina ka. Tapos nandun yung isa. Ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan. Pero akong amahan, imong gipapreso. Putang ina ka. Tapos nandun din yung putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Nandun lahat sila. Kaya ang sabi ni Attorney Claire Castro, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news fiddler. Totoo naman. Biruin niyo yan. Paano nyo nasasabi, paano nasabi ni Attorney Claire Castro na si Attorney Kaufman ay marites at nakikinig sa chismis at hindi niya ginampanan ang kanyang trabaho bilang lawyer? Nakikinig siya sa mga kwentong barbero. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kahit pa 10 Nicholas Kaufman ang hawakan ni Digong para mag-abogado sa kanya, hindi siya mananalo. Kahit nga 100 Nicholas Kaufman hindi makakalaya si Digong kahit magbitbit siya ng 1 batalyong Nicholas Kaufman. Sabi ni Woody Kusaki, actually Sir Kent, may power si BBM, president siya So kung nagpakulong sila ng ex-president na hindi niya alam, it means people don't respect his authority. Weak leader talaga. Actually ganito po yan, Woody Kusaki. Sagutin kita. May alam si BBM sa pagkakulong ni Digong. Bakit? Karapatan po talaga ni BBM na pirmahan. Bakit? Una, kung ikaw ba naman araw-arawin ni Digong sabihing bangag, adik, weak leader, anong ganti mo kay Digong? Patayin si Digong o tanggapin mo na may warrant siyang darating, ipakulong mo siya? Ito speaking sa paghihiganti, pwede. Simula hindi pa umupo
Si PBBM, pagka-presidente, sinabi na ni Digong yan, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong presidenteng adik, weak leader. Kung ikaw ang nasa katayuan ni BBM, anong sasabihin ni BBM? Kung ganun lang din naman kadali ang bantaan, ang buhay ng presidente, paano pa ang buhay ng ordinaryong Pilipino? Papalagan ko yan. Diba? Simple. Ngayon, ang tanong, kung si PBBM ang nagpakulong kay Digong, anong mali? Dapat lang. Presidente ka. Alam mo ang tama, alam mo ang mali. So, political move ito, sir. Nasa sayo, ma'am, kung anong intriga gusto mo. Diba? Nasa sayo, ma'am. Kung sabihin mong political move, ikaw yan, decision mo yan. Nasa sayo kung anong gusto mong intriga. Kung political move, pwede. Kung hindi political move, pwede rin. Una, kung sabihin mong political move kasi pinakulong ni PBBM si Digong at tama si Nicholas Kaufman, pwede. Bakit? Eh kung may warrant ba naman? May warrant. Oh, binasahan ka ng warrant. At sinabihan ka ng People's Tribunal na guilty sa crimes against humanity. Hindi naman po siguro tanga si Pangulong Bongbong Marcos na ipapakulong niya ang tao na walang warrant at walang Miranda rights. So, ibig sabihin, may warrant, may Miranda rights, kulong. Diba? Kaysa naman sa isipin ni PBBM, kaibigan ko yan, hindi pwedeng makulong. So, nasaan yung justice? Diba? Kung sabihin mo na pinulitika or political move ang pagkakulong ni Digong, hindi natin masasabing political move. Bakit? Hindi naman tanga ang Pilipino na ipaaresto ni BBM si Digong na walang warrant. Bakit? Gusto nyo ng ebidensya? Kung bakit ko nasabi na tama ang pagkakulong ni Digong at tama ang ginawa ni BBM? Oh, bakit? Merong tao nagreklamo. Ang reklamo, pinaburan at sinabing crimes against humanity at may warrant siya. So ngayon, ang warrant ipinasa sa Interpol. Ang Interpol nang hingi ng tulong sa presidente para arestuhin si Digong. So, tama naman ang proseso. Hindi naman illegal ang magkaroon ng warrant. So kung mali ang magkaroon ng warrant at ipakulong si Digong, so yun ang totoong sabi na weak talaga si BBM. Ngayon, hindi po weak ang tawag kay BBM at hindi po political move ang tawag doon. At hindi pamumulitika. Sinunod lang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang batas. Diba? Kung palit tayo ng posisyon, si Bongbong Marcos ang hinuhuli ng Interpol, si Digong ang presidente. Hindi pa siguro maglabas ng warrant ang Interpol, sinurrender na ni Digong si BBM. Bakit? Hindi pa nga presidente si BBM, minura-mura na ni Digong, sinabihan ng weak, sinabihan bangag, sinabihan adik. Pasuri na lang si BBM ang presidente, si Digong ang walang power. Kasi kung si Digong ang nasa power, nako, wala pang warrant ang Interpol, sinurrender na ni Digong diyan sa ICC yan si BBM. Hindi pa nga nag-presidente, minura na niya eh. Nilait na niya eh. Diba? Oh. Bakit ko nasabi na hindi political move ang pagkakulong ni Digong at walang kinalaman si BBM dyan sa pagkakulong? Sinunod lang ni PBBM kung ano ang nasa batas. May warrant. May papel. Authenticated. May abogado. So ano gagawin mo? Mas may alam ka pa sa batas? Mas kalabanin pa ni BBM kung ano ang hatol ng People's Tribunal? Ito. Narinig nyo naman po siguro ito. Ito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi lahat ang dagat high tide. Diba? Kasi sa totoo lang dati si Digong nung nasa power pa, grabe kumang bastos. Diba? Sa Pilipinas lang na yung kriminal na ganyan, mass murderer, ay pwedeng magyabang sa Senado. At ang Senado natin ngayon, puro mga duwag. Si Rodrigo Duterteng demonyong yan. Kayang-kaya niya talagang paglaruan kung ano ang kahinaan ng lipunang Pilipino. Ano ang kahinaan ng mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Diba? Si Digong, nilalaro niya ang lipunan. Therefore, that the defendants Duterte and all other defendants are guilty. And all other defendants are guilty for crimes against humanity, war crimes, and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is
the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs. Narinig niyo? Narinig niyo naman po siguro dito. Hinatulang guilty sa crimes against humanity. Noong 2018 pa yan. So 2025 na po ngayon. 2022 lang po si BBM na presidente. Ngayon sisihin ninyo si BBM ang nagpakulong kay Digong? Ikalawa, dapat ipadaan muna sa Supreme Court natin bago ipunta sa ICC. Alam mo, sa totoo lang, Wody, Kusaki, simple lang naman yan eh. Pwede naman nating idaan sa Korte Suprema natin. Ang problema lang, hindi po sa Pilipinas i-final ang kaso. Sa ICC po sa Netherlands. Alam mo, sa totoo lang, Wody, Kusaki, doon mo po yan tanungin kay Nicholas Kaufman. Wag sa akin, hindi po ako abogado nila. Wag nyo na akong sabihin na dapat idaan sa ganito, idaan sa ganyan. Mismo nga mga abogado sa Pilipinas nagugulat, hindi pala pwede dito litisin kasi doon i-final. Kasi kung dito sa Pilipinas i-final yan, bukas makalawa si Digong nakalaya na. Alam mo, sa totoo lang, Wody, Kusaki, kung yun pala ang batas, ba't hindi mo tulungan si Digong pauwiin Pilipinas? Kung yun pala ang batas. At may alam ka pala sa batas, wag ka na makipagtalo sa akin, Wody. Alam mo bakit? Kahit magpatayan tayong dalawa dito, si Digong, mamamatay na yan doon. Uuwiin dito, pantay ang paa. Di ba? Hindi natin kailangan pagtalunan yan. Tapos na yan. Nandoon na. Hindi mo po pwedeng sabihin na idaan pa sa batas dito, idaan sa batas ganyan, dapat litisin dito. Okay naman kung dito litisin eh. Ang problema, ang tanong, bakit ka maglilitis dito na wala namang i-final na kaso sa kanya? Kasi ang file ng kaso ay nandun sa The Hague sa Netherlands. So doon siya dapat litisin. Hindi siya dito lilitisin sa Pilipinas. Ngayon tatanungin kita, bakit ba dito litisin ang kaso ni Digong? Wala namang nag-file sa kanya dito. Bakit? Sinong mag-file sa kanya dito na ultimo ang Solicitor General hindi nga nag-represent sa ating bansa? Kasi hawak niya sa liig. Ilang presidente na ba ang nahatulan at nakasuhan dito? Si Gloria Arroyo, hospital arrest. Na presidente si Digong, binigyan ng pardon na kalaya. Si Irap, nabigyan ng pardon na kalaya. Si Digong, mabigyan ng pardon na kalaya. Much better doon i-final sa ICC. Ngayon sa mga nagtatanong na DDS, bakit hindi inilitis sa Pilipinas? May batas naman tayo. Ang tanong, bakit mo dito litisin? Sa Pilipinas ba i-final? Doon po i-final ni Trillanes sa ICC. Kaya doon siya lilitisin. Kasi tatanungin ko kayo, bakit pagpilitan ninyo na dito sa Pilipinas ilitis? Tanungin ko kayo, sino bang nag-file dito sa Pilipinas sa extrajudicial killings? Wala. So bakit lilitisin dito? Di ba? Walang dapat litisin sa Pilipinas kaya wala namang nag-file dito sa Pilipinas. Ba't dito kinumit ang alleged crime? Ayun na nga dito ikinomit Kaya nga ulitin ko nga, Wody, Kusaki, dito ikinomit ang crime. Dito ginawa ang crime. So, abinado ka na may crime talaga. Yan pa nga lang makukulong si Digong dahil sa mga ganyan ninyong, yung mga palusot ninyo. Diyan sa dahilan na yan na sinabing, doon na nga sir dapat dito litisin sa Pilipinas kasi dito kinomit ang crime. So, ibig sabihin nga, may crime. Edi dyan palang kulong na si Digong. Hindi ako abogado pero kung basihan natin, law is law. Batas is batas. Diyan pa lang sa sinasabi ninyo, sir, dapat dito litisin kasi dito ikinumit ang crime. So, aminado kayo na kinumit talaga niya, may crime. O di dyan pa lang, kulong na. Hindi daw siya nagsabi na may crime. Isabi mo nga, dito ikinumit. So, ibig sabihin, committing crime here. So, ibig sabihin ng kinumit, dito ginawa. Dito nangyari. Wody, wag ganun. Kasi pagdating sa batas, kung magkasuhan, guilty. Ang bagsak mo dyan. Sabi mo, dapat dito litisin kasi dito ikinumit ang crime. Ikaw na mismo kinunclude mo na No, allegedly ba or alleged? Hindi mo masasabing alleged yan Hindi, pag mga ganyang lusutan, pag mga ganyang kasalitaan, wala nang bawian na record na yan. Kaya nga isa sa mga sinasabi ni Digong yan Pumatay? Yes. 6 or 7. Either legal or illegal, akin yan. Utos ko yan.
Wala na. Guilty na. Kulong. Hindi mo po pwedeng... Alam niyo sa totoo lang, mabubutasan kayo. DDS, wag na kayo makipagtalo sa akin. Kakasabi mo lang, Woody, na dito kasi kinumit ang crime, kaya dapat dito litisin. So, ibig sabihin, may crime talaga at kinumit talaga niya. Wag na, Woody. Much better. Kung may alam ka sa batas o kung may concern ka, tulungan mo na lang si Digong doon. Alleged in Tagalog is pinagbintangan. Actually, sa totoo lang, Woody, wala. Kung dating tayo, kung sa Korte Suprema tayo ngayon, at ganun ang sasabihin mo, sir, dapat dito ilitisin yan kasi dito kasi ang nangyari, ang crime. Hindi mo naman sabing pinagbintangan. Kakasabi mo lang, kakomment mo lang, basahin ko yung comment mo ha. Ulitin ko. Wala kang sinabing alleged. Ang sabi mo, dapat dito, saan ba yon? Alleged. Hindi talaga, Woody. Sa totoo lang, Woody, pag ganyan, nako. Ito sabi mo ha. But dito, ipipin ko yung comment mo ha. Saan ba yung pin comment dito? Wala, hindi pala tayo makapin. Hindi ko mapin yung comment mo. But dito, kinumit ang alleged crime. Hindi sa Netherlands. Bakit nangingialam ang mga dayuhan, may power na sila over sa atin? Actually po, Woody Kusaki, yung sinabi mong dito kinumit ang alleged crime. Ito ha, pag sinabi kasi nating dito ikinumit ang alleged crime, yung pagbintang sa kanya na dito, may rights ba ang dayuhan? Mayroon. Bakit? Anong saysay ng sinasabing International Criminal Court kung wala silang rights na mangialam? Kaya nga tinawag na International Criminal Court, naka-base lang siya sa Netherlands. Pero ang word kasing international, pangkalahatan. Korte ng pangkalahatan. So, International Criminal Court. 'Di ba? So, ngayon, bakit nga ba hahantong sa International Criminal Court? Kasi, according kay Attorney Cristina Conte, ilang beses sila nag-file ng kaso laban kay Digong, walang record na nakukuha kasi puro tanggi ang pulis. Lumapit na sila sa ombudsman, sa Korte Suprema, tinanggihan sila kasi ayaw mangialam kasi natatakot sila. So ngayon, saan nga ba lalapit itong mga biktima sa war on drugs? Sa International Criminal Court. Kasi meron nga tayong tinatawag na International Criminal Court or ICC, Korte ng Pangkalahatan. Kasi hindi lang naman kasi isang tao ang pinatay niya. Libo-libo. So kung ganon, hindi natin kayang kontrolin ang pagpapalaganap ng patayan, doon tayo sa International Criminal Court. So yun. Biruin nyo, yung babae nga, ilang beses siya nag-file, pabalik-balik, na-dismiss lang din. Bakit? Takot ang korte kay Digong. Kasi hawak po ni Digong ang Korte Suprema. Mismo nga ang Solicitor General si Guevara, hawak ni Digong eh. So ano pang saysay natin? Ilang presidente na nakasuhan, nakalaya rin kalaunan? Wala. Alam mo, sa totoo lang, wag na nating pagtalunan yan. Either DDS ka man, kakamping ka man o loyalista. Kahit maghubot-hubad tayo dito, kahit magtatambling-tambling tayo dito, kahit magkulkog ka sa poke mo, magbilang ka ng bulbul mo, si Digong nakulong na. Kahit sino ka pa ng pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, si Digong nakulong na. Kung ikaw, alam mo sa sarili mong magaling ka, puntahan mo si Digong, tulungan mo, pauwiin mo. Kung mapauwi mo, perfect. Kung hindi mo mapauwi, edit, adjourn. Di ba? Ganun lang yon. Huwag na natin pagtalunan yan. Isa lang ang masasabi ko. Nakulong na si Digong. Kaya nga sabi ko pag napauwi nila, magilit ako. Hindi naman nakauwi, ba't ako magilit? Di ba? So ganun lang, mga kababayan. Kahit magpatayan tayong lahat ditong Pilipino, hindi makakauwi si Digong. Nandun na yan. Si Sara nga mismo nandun na, hindi pa niya mapauwi. Kayo pa kaya? Wala kayong magawa. Kahit isa sa inyo mga DDS, mismo anak na nga ni Digong nandun, hindi niya napauwi. Kayo pa kaya? Ang tanging masasabi ko sa inyo, magtrabaho na lang po tayo. Sikapin nating umunlad ang ating bawat pamilya. Huwag tayong maging panatiko sa isang presidente noon, natawagin ninyong tatay at halos ginawa nyo ng santo. Kasi kapag nakagawa kayo ng krimen dahil sa pagtanggol nyo sa kanya, hindi kayo pagtatanggol niyan. Tignan nyo, yung mga OFW sa Qatar, na-deport. Ano na ang future nun? Nga. Walang Digong na tumulong sa kanila. Dahil sa super or over idolizing sa isang presidente noon,
Masisira ang buhay niyo. Tingnan niyo yung pulis. Sabi kay BBM, hindi ako susunod sa'yo. Presidente ka lang, pero mali yan. Tanggal sa posisyon. Ano trabaho niya ngayon? Nga. So, ganun lang, mga kababayan. Kahit magsagutan tayo dito, kung anong sasabihin natin ganyan, hindi na ninyo mapauwi si Digong. Kung manalo man si Digong, thank you. Kung hindi siya manalo, forever na siya doon. So, yun lang.